Sa Surigao del Norte, inaaprobahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang 3 million pesos na halaga ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ayon sa provincial government, bahagi ito ng kanilang pakikiisa at pakikiramay sa mga Cebuano na nabiktima ng malakas na lindol. Bukod sa cash donations, meron ding ipinadala na non-food items ang provincial government. Sa Zamboanga City, nasa 213 mga wanted persons ang naaresto ng PNP at nakumpiska ang halos 200 mga loose firearms sa isang buwang law enforcement operation sa Zamboanga Peninsula. Sinabi ni Region 9 Police Director Brigadier General Eleazar Mata na 63 sa 213 mga nadakip ay mga most wanted persons. Ang Police Regional Office 9 ay sumasakop sa mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian at Zamboanga City. Sa Oroquieta City, hiniling ni Science and Technology Secretary Renato Solidom sa lahat ng mga lokal na mga government units sa bansa na gamitin ang Advanced Disaster Preparedness Technologies na nabuo ng DOST at partner agencies nito. Ang kahilingan ay ginawa ni Solidom sa kanyang pagsasalita sa Regional Science and Technology Week sa Oroquieta City. Anya may mga teknolohiyan ang pamahalaan upang paghandaan ang kalamidad at mabawasan ang pinsala sa ari-arian at buhay. Sa Tagum City, tinututulan ang malalaking grupo ng negosyante sa lungsod ang planong pagbubuhay muli sa Congressional Franchise ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Anila, napakaganda ng serbisyo ng Davao Light sa Tagum City at ilang mga lugar sa Davao del Norte kumpara sa perwisyong serbisyo ng Nordeco noon. Dahil sa maayos na serbisyo sa kuryente sa ilalim ng Davao Light, mas lumago ang negosyo sa lungsod at kalapit mga lugar ayon pa sa mga negosyante.